Pagod ka na ba sa iyong buhay? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 11, verses 28 to 30, and I read it for you. Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Ano ang nakakapagod sa iyo ngayon? Para po sa ilan, ito po'y pagod dulot marahil ng trabaho at walang katapusang responsibilidad sa buhay. Para sa mga mag-aaral, pagod sa pag-aaral, estudyanteng buhay at mga deadline na kailangang ipasa para sa kanilang pagsusulit. May mga magulang na pagod, kakaisip kung paano itataguyod ang pamilya. At may mga kabataan pong pagod sa kakahanap ng direksyon sa buhay. At mayroon din pong pagod na hindi nakikita. Pagod sa paulit-ulit na problema, pagod sa mga sugat ng nakaraan, pagod sa pagkabigo, at pagod sa pakikipaglaban sa sariling kahinaan. Lahat tayo'y napapagod. Ang tanong po sa atin ay, ano ang ginagawa natin sa ating pagod? Sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi po ipinangako ni Jesus na hindi na tayo mapapagod o mawawala ang lahat ng ating problema. Ang kanyang paanyaya ay lumapit sa kanya at ialay ang ating mga pagod. Kapag ang pagod ay hindi natin iniaalay sa Diyos, madali itong maging dahilan ng pagkainis, pagrereklamo o pagsuko. Ngunit kapag ang pagod ay iniaalay natin kay Jesus, nagkakaroon ito ng bagong kahulugan. Ang bawat sakripisyo para sa pamilya, bawat tapat na pagtatrabaho, pagtitiis alang-alang sa kabutihan at bawat tahimik na paglilingkod ay nagiging handog ng pag-ibig sa Diyos. Isipin natin ang isang kandila. Habang nauubos ito, nagbibigay naman ito ng liwanag. Ganon din ang ating pagod. Kung ito ay para lamang sa sarili, maaring mauwi lamang ito sa pagkadismaya. Ngunit kung ito ay iniaalay sa Diyos, nagiging liwanag ito para sa iba at naging daan ng ating paglago sa kabanalan. Kaya sa tuwing mapapagod tayo, huwag lang nating isipin kung papaano ito matatapos. Tanungin din natin ang ating sarili. Panginoon, para kanino ko ito iniaalay? Kapag ang Diyos ang dahilan at hantungan ng ating mga sakripisyo, walang pagod ang masasayang. Bawat patak ng pawis, bawat luha, bawat tahimik na pagtitiis ay nakikita at pinagpapala niya. Ang pagod na iniaalay sa Diyos ay hindi kailanman nasasayang. Maring maubos ang ating lakas, ngunit hindi mawawala ang bunga ng bawat sakripisyong ginawa dahil sa pag-ibig. Kapag kasama natin si Jesus, ang ating pagod ay nagiging daan tungo sa biyaya. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sa bawat pagod at pasaning aming dinadala, turuan mo kaming lumapit sa iyo at ialay ang lahat bilang handog ng pag-ibig. Ikaw nawa ang maging aming lakas, kapayapaan at pahinga. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.